Makakasama po natin ngayon sa ating KOTD via Zoom ang Assistant National Statistician ng PSA, Philippine Statistics Authority, na si Engineer Mariza Binse Grande. Ma'am, good morning po. Mix Busos po at Maan Makabagal. Good morning! Magandang umaga, Mix, at si Maan, at sa lahat po ng nakikinig na noon sa atin ngayon. Okay, ma'am. Ano po itong Serbilis websites? Ito pong ating PSA Serbilis ay isa sa otorisadong online partner po natin ng PSA na nagkikater po ng online request at kung saan pwede po tayong mag-request ng ating mga birth certificate, marriage death, Senomar, at Senodet. At may mga bagong serbisyo na isa-isahin ko po ngayong araw na ito. Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Go ahead po. Okay, so dito po sa PSA Serbilis, punta lang po kayo sa psaserbilis.com.ph. Yung dati natin na service, ito po yung 3 steps lang. Punta kayo sa website, mag-file ng inyong request, copy issuance ng birth, marriage, or death, magbayad ng inyong request online, and then i-deliver sa inyong preferred na address. So 3 steps lang po ito. Kasama din po dito yung Senomar or Advisor in Marriage at saka yung Certificate of No Death. Ang bago po dito sa aming serbisyo, ito po yung viewable online or ito po yung e-copy ng document na maaari nyo pong i-request ng birth, marriage, or death. At ganun din po yung Senomar or Senodet. Mas mura po ito dahil nga digital copy po siya, 130 for the birth, marriage, death, and 185 for Senomar and Senodet. But this is, meron po siyang expiration period for a 60 days. So, pero unlimited naman po itong viewable nito. Opo. Ma'am. Yes po, Ma'am, matanong ko lang po, no, ito pong Serbilis website, ano po ang kinaibahan nito sa existing po? Bago niyo po ito ni-launch, ano po yung kumbaga main differences po niya? Ang difference po nito, Mix, is ito nga yung new service na maaari ka nang mag-file online ng viewable online na tinatawag po namin, even without yung appointment, no, mag-viewable online ka, and then you go to the outlet, pay and pick up yung release ng web access info slip. So yung web access info slip, ito yung resulta ng iyong application ng viewable online. So digital copy na. Maaari mo na siyang i-access through the URL access code at may parang password po yan na ma-access ng magagamit at mabu-view mo siya within the 60 days multiple times. Okay po. So ganun po yung proseso. Digital copy po siya instead of yung regular na PSA security paper. Oo. Ma'am, ano ba yung mga kinukuhang dokumento, no, sa PSA? Yun ang tanong namin kanina. Ako kasi birth certificate lang ang usually na nire-request ko. Ano pa ba yung mga iba, ma'am? So yung mga available na documents na nire-request sa PSA, ito yung birth certificate, marriage certificate, death certificate, yun po yung mga usual. And then yung Senomar, or certificate of singleness na tinatawag natin. Pero kapag ikaw ay may kasal, ang resulta niyan ay advisory of marriage. And ito bago din po yung certificate of no death or katunayan na walang record ng kamatayan yung isang tao, or Senodet ang tawag po natin dito. And then yung mga new services nga po, itong viewable online na digital copy yung ilalabas po ng PSA. Pero merong counterpart na service na katumbas po ng viewable online, ito yung tinatawag namin na DocPrint. So kung mag-avail ka ng multiple copies, ipapartner mo yung viewable online with the DocPrint. Mas mura po ito kasi 80 pesos per copy naman po itong DocPrint. Ayun. So, yun, may counterpart siya na service. So, instead na mag-request ka ng 10 copies na birth certificate na hard copy that will cost you 1,550 kasi 155 per copy. Pero pag pinag-combine mo yung viewable online, that's 130 pesos
plus, halimbawa, mag-request ka ng 10 copies na doc print that will cost you 800 pesos plus 130. So, mas malaki matitipid mo pag combination siya ng viewable online and doc print. Parang Oo. naka-package rate. Naka-package rate. Oo, kasi minsan may mga nangangailangan naman na soft copy lang. 'Di ba? Sa Otis, hindi mo na kailangan gumastos ng 155 pesos each para sa Yes. isang hard copy. Ma'am, 130 pesos lang yung viewable online and one time lang. Yeah, One time. within 60 days po Opo. yung viewable online. Ma'am, meron po tayong question dito via Viber mula po kay Alisa. Ang tanong po niya, papaano po ang mga walang copy sa PSA? Pwede po ba silang mag-apply online for late registration? Ang pagpa-file po ng delayed registration ay ginagawa po yan doon sa ating mga local civil registrar kung saan dapat irehistro doon sa place of birth. Pero kung hindi po sila personally makakapunta doon sa probinsya, sa local civil registrar kung saan dapat irehistro, meron tinatawag po tayong mga out-of-town registration. So may assistance din po kaming ginagawa dito sa PSA. Kung nasa Metro Manila po sila dito sa aming Public Assistance Complaint Desk. So nagpa-facilitate po kami ng out-of-town delayed registration. Kung wala naman po, ay sumangguni sila sa local civil registry office ng residente po nila para mag-avail ng delayed registration. Opo, ito po ma'am, meron din pong tanong dito via YouTube mula po kay Ramona. Ma'am, maaring related lang din po itong tanong na po ito. No? Pag may namatay po at nag-register na yung death sa province, kailangan po bang mag-request ng death certificate sa PSA? Well, actually, Migs, kailangan po, ang end user kasi nagsiset kung ano yung isasubmit, ano po. But usually, ang nire-require kasi ng mga agencies po ay PSA copy. Pero meron po tayong batas na Permanent Validity Act ng Certificate of Live, Birth, Marriage, and Death na maaari din po naman isubmit yung kopya ng birth, marriage, or death certificate na manggagaling sa ating local civil registrar. But ideally, dapat po masubmit po yung registered na death certificate sa ating pong provincial office, isasubmit po sa central office bago po sila makakuha ng PSA copy. Ito yung mga bagong rehistro. So kung hindi pa po na-submit kasi may 1 month po na compilation consolidation sa ating local civil registrar bago ma-submit sa provincial office namin, maaari po sila mag-request ng advance endorsement or yung tinatawag namin na electronic endorsement sa local civil registrar para mas mabilis, mas makakuha sila ng advance copy ng SECPA sa PSA. Ito po, sometime in July kasi, Migs, ay naglabas ng advisory ang PSA. Kasi may mga nag-aalok online nung temporary Senomar. May ganon. Na fake. Ang nangangailangan kasi nito minsan mga OFW, di ba? Halimbawa, hiwalay, pero hindi naman legally. Correct. Hindi naman annulled. So parang gusto nila magkaroon ng Senomar. Ang sinasabi ng mga nagbebenta ay temporary tong Senomar na to, na nilalabas din naman ng PSA. So meron nangyaring ganyan, di ba ma'am? Oo, meron pa rin bang existing na nag-aalok nito? Alam niyo po ay marami pong nag-o-offer niyan sa Facebook at minomonitor yan at nire-report natin sa Meta. Actually, nagpapablock po kami araw-araw ng mga scammers. Pero gusto kong sabihin sa ating mga kababayan na verifiable po yung mga yan. Dahil yung ini-issue ng PSA, merong QR code. So makikita yan immediately na fake yung mga sinasubmit yung document at maaari kayong kasuhan at i-blacklist ng agency na pinagsasubmitan nyo ng mga fake na mga documents. At maaari din po kayong kasuhan nga ng civil or criminal cases. Magkano ba yung binibenta sa online, yung mga fake po na Senomar? Yan ang hindi ko I have no idea kung magkano. Pero basically, as I mentioned po, makikita mo kasi agad na fake yon dahil meron po tayong app para sa makaalaman ng mga kababayan natin. Yung PSA e-verification app, downloadable po ito sa ating Google app and also dun sa website namin.
anybody can check. Pag dinownload mo yon, scan mo yung QR code ng PSA SECPA issued copy, malalaman mo yun kung authentic o hindi yung isang dokumento. In fact, mako-compare mo yung entries na nandun sa SECPA na inisyu ng PSA versus dun sa entries na lalabas ng QR code. Opo. So dun pa lang, malalaman mo na kung fake talaga yung document. So Oo. para dun sa mga nag-avail sa mga ganyan, talaga makikita kung nagsasubmit po kayo agad ng fraudulent na mga documents. Opo, ma'am, panawagan nyo na rin po. Baka meron pa po mga ibang mga dokumentong pinipeke. Anunsyo na rin po natin. Hindi kasi baka yung isa gusto magpakasal. Oo. Oo, nagbigay siya ng Senomar Oo, para lang diba? makalusot sa simbahan. Oo. Bawal po yun. Sige po, ma'am. Sa mga lahat ng kliyente, madali naman po kasing kumuha ng birth certificate, marriage or death. So meron na po tayong 83 na CRS outlets, online and other channels. So dumaan po tayo ng legal. So kung may mga dapat itama or i-correct sa kanilang mga dokumento, may mga administrative na process na rin. Pero kung substantial talaga yung mga dadaanan na proseso, idadaan po ito sa korte. So, Opo. doon po, kasi sa ngayon po ay meron na tayong mga back channeling and verification validation, not only sa ating mga government agencies like DFA, may coordination na tayo with the Bureau of Immigration and BI, so madali na pong matrace kung kayo po ay involved sa mga illegal Yan. or fixing na mga gawain po. Opo. In fact, nagbabalidate din po yung mga foreign embassies with the PSA. So, natitrace po yan Opo, kapag opo. may mga ginagawa kayong pamimeke ng mga Correct. dokumento. Ma'am Marisa, panghuli na lang po, emphasize lang po natin, paano po ulit ang mode of payment? Sabihin po natin, mag-avail po ako ng, mag-order po ako sa Serbilis website ng birth certificate. Paano po yung payment channel po niyan? Meron po kaming mga accredited na payment channel. So may online, via the online po, like Gcash, Maya and Shopee Pay. Tapos may mga accredited na online, BDO, Union Bank, EasyPay, at mga bayad center. Doon po sa mga nag-o-offer online sa mga Facebook, hindi po yan mga authorized kasi yung naka-indicate doon sa aming PSA Services website, yun lang po ang mga authorized na partner po ng payment channels ng PSA Services. Alright, so maraming salamat po sa inyong magandang anunsyo, Engineer Mariza Bince Grande. Siya po ang Assistant National Statistician ng Civil Registration Service sa Philippine Statistics Authority. Ma'am, maraming po salamat and happy weekend po. Thank you. Maraming po salamat. Ayun, magandang kumbaga good news para sa mga mag-a-avail, no? Online, mabilis na po yan, ECS 123 at wag po magpa-scam. Oo.